situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavy Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavy Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atavy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavy Nanotechnology is at the forefront of initiating shift. And we invite you to be part of this solution! Good morning! Yes, good morning, Morning po. po. Yes, good morning. Yan. Kamusta po kayo mga viewers namin, mga netizens? Good morning. Yes. It's another Saturday mga kasama. Yes. Ako po si Miss Anna, ang Yes. ating animal nutritionist. Good Si morning. Mas Cheryl, Yes, good morning. si Miss Ann. At ang aming representative, si Miss Rachel. Hello, good morning po. Good morning po. Ay, Ayun kamay, pa. yung kamay. Ayun. kamay din, kamay din. Salamat. Ayan. Aga. Uy, may mga viewers na tayo kagad. Thank you. Yes, ang dami na nila. Mamaya babatiin namin po kayo isa-isa. Okay. Marami ang nag-aabang ng ating paksa, sa totoo lang. Mhm. So, ito po ay inyong pakinggang mabuti. Marami tayong matututunan actually. Yes. Tama. Kasi ma'am, lalo na sa mga nag-aalaga ng baboy, minsan baka nagugulat sila, lalo sa mga first-timers, bakit nagkaganito yung mga alaga nilang baboy. At the same time, yung mga gusto mag-alaga, baka magulat o ano nangyari, malusog na may alaga namin, so on and so forth. So, ang topic po namin today ay bakit nagluluno ang biik? Ano ba ang dahilan at paano ito maiiwasan? Yan. Yes. Oo. Kasi minsan iniisip natin na yung stillborn ay laging mummified. Mhm. Pero hindi pala ganon. Pero ang mummified, stillborn siya. Oo. Yan, Yes. yan. Magkaiba pa rin sila. Magkaiba. Magkaiba. Oo. So, tignan muna natin yung definition o pagpapaliwanag ng mga authorities, no? Mhm. Doon sa ating mga topic na pag-uusapan. Unang-una, syempre, kailan ba masasabing stillborn daw po? Ayon sa mga authorities, ang baboy. Yun. Ayon sa mga authorities, baboy na namatay bago pa man isilang o mayroong discoloration ng balat at walang fluids. Mhm. So, ma'am, discuss natin isa-isa yung bago isilang. Ano to? Sa loob nung, syempre, nasa buong pa lang siya nung inahin. Oo. So, nawala na ng buhay. Oo. Yeah, oo. Pero nandun siya sa period na yung 100 eh. 100 days. Oo. Yan. Okay, so, yung isa naman, Miss Cheryl. Baboy na namatay habang ipinapanganak, ang itsura ay fresh at normal kung nagpilit pa na
wait lang. Pag nagpilit pa na makahinga ang baboy bago mamatay, makikita na may mucus na nakabalas sa white pipe nito. Yan, oo. Okay. So, kumbaga, meron kasing parang sa birth canal, doon na nasusuffocate. Oo. So, kapag labas pa rin niya, parang fresh na fresh siya. Oo. Laman na laman. Bakit ba nagiging ganun? Bakit? Oh, di ba? Bakit? Yun ang tanong eh. Kasi usually, kaya nagkakaganong, kailangan doon nagkakaroon ng problema sa feeding program. Yun. Sa feeding program, kaya hindi sila nakakahinga dahil nababalutan sila nung sinasabi natin mucus kasi mataba masyado yung baboy. O kaya pinakain pa natin, alam natin malapit na silang manganak, kailangan talagang idadiet natin sila. Kita nyo? Oo. Yun dapat matandaan ng ating mga nag-aalaga ng inahin. Kasi nag-iisip sila, ba't namatay? Bakit ganito? Oo. Ba't fresh naman, pero patay na isilang. Because minsan, meron tayong mali sa farm management. Yes, isa So, yun. Miss Ana, ang tanong doon, normally, pagka gestating o nagbubuntis pala yung baboy, dapat gaano karami ba ang average na pinapakain per day? Yan, kasi dapat sisimulan pa lang natin, una, pinakastahan mo yan. So, dapat ang feeding program natin dyan is 2 kilos lang. Per day? So, first month ng pagbubuntis nila, 2 kilos lang yung ibibigay mong pagkain. So, after na second month, dadagdagan mo siya gradually ng 0.5 o kalahating kilo hanggang ma-reach niya yung at least mga 2.2 to 2.5 lang yung kinakain niya. Pinakamarami na yung 2.5. Pag nanganak na siya or malapit na siya ng 100 days, ililes mo na yung pagkain niya, babawasan mo yung 2.2 o 2.5, gradually, aalisin mo na at least mga 2% doon sa total na 2.5. Hanggang sa malapit na siya o talagang due date niya na after 3 days, totally wag mo na muna siya talaga papakainin. Konti-konti lang. So, pagdating ng 113 days, dapat konting... Totally wag mo na siyang papakainin. Yun. Kasi 114 di ba? Oo. Ang kwentahan dyan, 114 minus 3 plus 3. Pero pag ganun umabot na siya sa 113, nakalagpas na siya. Nakalagpas, pero ano yan, meron siyang tinatawag na plus 3 o minus 3. So, kung 130, nakalagpas na siya sa minus 3. So, ibig sabihin, mas lalong sigurado ka na talagang nando sa point na yun ang pagpanganak niya. Wala ka nang papakain. Wala na papakain. Hanggat mamalit, tubig lang. So, advice mo, ma'am, how many days o ilang araw yung ilang araw mula pagkakasta nang dapat papakainin ng baboy, ang inahing baboy? Yung sinabi natin na first 1 month, 2 kilos lang yung papakain mo. So, dapat masustansya yung papakain mo. Para yung tao, pag nabubuntis, di ba, kailangan masustansya yung pagkain na ibibigay mo hanggat maaari yung mga magandang supplements na bibigay mo na para mabuo yung mga biik doon sa loob ng biik, ng inahin. After ng 2 months, yung sinabi na after second month na niya ng panganganak, yung sinasabi mo doon, nagkakaroon ng mummifieds na 15 days. Yung range niya, 15 days to 45, kailangan yung energy, iaano mo rin yun, i-restrict mo rin. Kasi pag sobrang, kasi natutunaw ang similya o yung mga fetus ng mga biik pag sobrang high energy yung papakain natin. Dito na pala si Sir. Yes, good morning po. Good morning sa inyong lahat. Hello. Yes. Ayun. Ayun. Paano, di ba sinabi mo, example natin, 113 days, hindi pa rin nanganganak. Paano hindi na siya pakakainin? Paano kung 115 days na hindi pa siya nanganganak? Puro tubig lang yun? Ano naman yan? Kumbaga, bibigyan mo pa rin, pero mga kalahati, 1 kilo lang yung papakain mo. Kasi yung iba, talagang totally pinapakain na ng 3 kilos hanggat maaari 4 kilos pa. Kasi para daw, hindi dapat yun. Doon kasi nagkakaroon ng stillbirth or stillborn sa time na yun. Kasi siksika na yung loob ng tiyan niya, tapos pakakainin mo ng marami. Tapos bituka yung mga... Yes. Bituka. Yun. Pangalawa mo sabi mo. Yung pangatlo. Next, yung pangatlo. Pangatlo na. Yung pangatlo po is baboy na namatay pagkatapos may panganak. Ang baga nito ay kulay dark plum. Yun. Pag binuksan. So, stillborn pa rin yan. Stillborn pa rin. Okay. Okay, next. Okay. May karandagan din pala ako. Connected doon sa pinakain mo, kaya nagkakaroon din ng stillborn. Mapapansin mo yung stillbirth
na yon mag-green, ma-brown. Bakit? Kasi dapat high fiber din yung feeds na ibibigay natin sa inahin kasi constipated siya eh. So, minsan doon na dumudumi sa loob. So, nakakain din ng mga biik yung kaya yun. Kumbaga, buhay na siya sa loob, ilalabas na lang, pagkalabas niya patay pa rin. Kasi nakakakain siya ng dumi ng inahin. Tapos, siguro sinasabi nga nila na paano natin malalaman kung talagang siya kumbaga, namatay ba siya sa loob, sa ilang days siya namatay, no? Para malaman din na may farm management mistakes. Diba? Ayan. Nasusukat pala daw yan kapag lumabas na yung mummified, doon sa, alam mo kung ilang days siya namatay sa loob. Yung length nung Oo. nakita natin yung graph. Ayan. So, basahin na So lang. normally yung sa mummified stage, nangyayari po to doon sa first month nung pagbubuntis. Yeah. So depende 30 days. 30 days. Yes. Oo. Ayun. Dito po sa chart natin makikita natin kung ano yung haba, ma'am. Pera po. Yes. Kung ano yung- Implantation complete yes. na yan, ha? Ito po yung length niyan. Ipopost na lang po namin kung hindi po malinaw sa inyo, ipopost na lang po namin sa aming Facebook page tsaka sa YouTube para makita rin nyo. So malalaman nyo kung ano yung haba nung ating yung biik, yung fetus, depende rin sa panahon. Kung kailan siya Pagsukat yan nag-mumify. magmula dito sa batok hanggang doon sa mapuno ng buntot. Okay. Yan. Okay, next. Ayan. Yan. Mga karaniwang dahilan ng Ito yung sabi ng mga authorities, pero of course may discussion din tayo. Ayan. Una, Una, kapag nagkasakit ang inahinang, yan. ito po yung mga sakit. Anemia, Auge's disease, enteroviruses, erysipelas, erythrozonosis, leptospirosis, mycotoxicosis, parvovirus, sequential to the delivery, mummified pig, PRRS, toxoplasmosis. yan ang mga Ayun, sakit na toxoplasmosis. inuugnay dyan. Ayan. Kung habang nagbubuntis, tinamaan ng ganyan. Yes. So, ang normal or common is lepto at saka yung parvo. Parvo. PRRS. Yan ang Oo. Yan yung common disease. Next. Mataas na lagnat habang nagbubuntis. Ito yung kapag nagbubuntis yung mother Pakinggan natin nung si Jerry. yung inahin, nagkakaroon din na possible kapag mataas ang lagnat, natutunaw yung baby doon sa loob ng tiyan. Dahil sa temperature. Yes. Oo. Paano maiwasan maglagnat yan? Di ba, minsan tayo, hindi natin iniisip, bigla na lang nagkalagnat. Yung iba, pag gano'n nilalagnat, nililiguan ng inahin. Pero talagang talagang hindi medyo mali po yan. Talagang Ang gagawin lang natin, kung magbasa lang tayo ng towel, lagyan natin doon sa kanyang batok. Tapos, medyo spray natin kung yung kulungan medyo mainit. Mga gano'n lang, totally wag natin silang papaliguan. Yung pala Opo. yun. Okay. And the next, mas marami ang sinilang ng buhay na normal at kaunti ang lumabas na luno. Hindi ito dahil sa sakit. Pero kaunti lang ang buhay at marami ang luno. Malamang na dahil ito sa sakit. Okay. So, minsan Totoo ba sa yun? nutrition, Oo, yun. Katulad din connected din doon sa pag nagkaroon ng sakit, yung inahin. So, connected yan. Halos magkaka-correlate yung mga yan eh. Ayun. Pero pinakamaganda yung inahin natin, dapat tumaas yung immune system. Oh, yun. Proper Mas nutrition, proper farm management. Kasi yung iba, alam na nga nilang buntis, tapos open pa sila na pinupunta-punta ng iba-ibang tao. The best po yun talaga pag mataas yung immune system ng inahin. So, talaga marireduce yung mga stillbirth or stillborn at saka mga mummified. Ma'am, regarding sa nutrition, depende sa stage o panahon ng pagbubunti, yung gestating period, anong dapat na nutritional inputs ang binibigay natin sa ating mga inahin? Of course, unahin natin kailangan mataas yung protein. Ang protein at least 16 to 16.2. At least yan po. At ang energy nan, hindi naman siya tataas ng 3,120 to 3,150. Yung iba naman naglalagay ng 3,200 kilokal. Pero yung mga amino acids noon, dapat mataas din. So, may mga computation o may mga range na dapat na i-consider pag nagbibigay o nagpo-formulate tayo ng feeds. And then, dapat yung iba, lalo sa mga parte dito sa North, talagang may program talaga sila mag-vaccinate. Pagdating ng guilt pa lang,
may vaccination program sila. Pero, ang sabi ng mga expert na talaga, hanggat wala namang outbreak, huwag na tayo magbibigay ng vaccine, lalo na kung maganda yung immune system ng ating mga inahin. Oh, pero minsan ang sabi naman nila, kaya daw nagkakaroon ng ganyan ay dahil sa sobrang pagpapakain. So may part ng farm management pa rin. Yes, kasama pa rin yun. Tira lang ng tira. Okay, focus natin. Sobrang pagpapakain, ang labis na pagpapakain na sa inahin ng mga unang buwan ng Sa mga pagbubuntis unang buwan, ay nagre-resulta ng metabolic heat. Habang naglulusaw ng pagkain ang baboy, ay nakalilikha ng labis na init sa loob ng katawan nito at maluluto ang mga fetus. So yung pala, no? So, Totoo ba yun? Yes. pwedeng dahil sa init na normal na init ng pangangatawan, depende sa kinakain ng ating alaga, pwede makapatay pa rin ng mga fetus. Oo, kasi high energy. So, kasi wala naman sweat glands ang mga baboy. So, yung metabolic process noon, doon sila kumukuha ng init doon sa pagkain eh. Kung mataas ang pagkain na binibigay natin, yun let's say na sinasabi ko, 3 kilos, everyday yun ang binibigay natin, talagang masasuffer yung init ng katawan ng inahin. Tapos, kung siya ay buntis, malulusaw talaga yung mga fetus na nandun sa loob. Ma'am, regarding sa init, kasi di ba may mga iba tayong bahay ng baboy, okay yung mga nakaipa eh. So at least yun, yung singaw hindi masyado direct sa paano yung mga sementado yung kanilang pulungan? Ay, iyon. So, kailangan maglagay tayo ng, kung wala talaga, naka-built na siya ng ganun, maglagay tayo ng blower. The best na maglalagay tayong blower. At saka dapat pataas yung immune system ng inahin na kaya niyang itolerate yung heat, yung temperature ng heat. O kaya, yung mas nakakatulong po dyan yung ating technology. Yan. Pero pag napansin nyo yung ibang nagpa-farm, yung guilt na nila, yung gestating period nila, pansin nyo yung elevated, hindi diretso sa sahig. So, yun po yung advice namin doon sa mga nagba-backyard farming na syempre gusto naman nila magkaroon ng sarili na yan para hindi na sila bumili ng sarili ng mga biik o kaya kulig kung tawagin ng iba. So, advice po namin, i-elevate nyo po ng konti, huwag nyo po diretso sa simento kasi iba, hindi naman nag-iba eh. Oo, Backyard lang talaga. So, yun po advice namin doon. Okay, next. Okay, next. May lumalabas na lunos ay pinagbubuntis kung merong mas malaking biik sa loob at hindi sila kasya kaya naiipit ng maliit at namamatay. Yun. Yung Yun yung hindi mga uniform yung mga biik sa loob. May maliit, may malaki. Ang sabi nila, ewan ko kung totoo yun, no? Mga expert, mas expert kayo dito na kapag daw talagang yung inahin na puro malalaki kung mag-anak at merong parang lumabas na maliit, maipit siya, hindi na siya lalaki. Yun. Sobrang marami. So may part din dito yung pagkain pa rin kasi syempre kung may mga malalaki ka ng mga Ba't hindi biik, nagpapantay? ayun, mariregulate ba yun, ma'am? Oo, kasi yung sa opinion ko sa feeding program pa rin yan. Doon pa rin naka-base yan. So, may factor pa rin yun. Hindi nakasingit sa feeder sa loob. Oh. Ayun. Kasi minsan, 'di ba, hindi natin monitor na pinapapakain natin tapos may time na hindi talaga sa time mismo yung feeding program natin hindi na susunod yung scheduling ng pagpapakain. Ayun. Kaya lang ang problema diyan mga partner pag hindi na masustansya yung pagkain. Yes, isa rin 'yun. Nutrition. Nutrition Sa pa rin. nutrisyon, ayan, minsan ay walang gaanong sustansya ang pagkain na ibinibigay sa inahin mula dumalaga hanggang sa nagbubuntis. May lumalabas na lunos ay pinagbubuntis kung ang inahin ay kulang sa tamang nutrisyon o maaaring kulang masyado ang pinapakain. Oh, yun. So, correction, doon sa inahin pa lang, nagbubuntis pa lang, ang binibigay natin dyan is hog breeder. Hog breeder mash. So, yun po ay around, ang CP na is 14.2 to 14.5. Bakit may pellet ba na breeder? Meron po. Pero Depende. dapat ba siyang bibigay? Depende kung ano yung available sa'yo. Kung merong mash, may pellet, pwede. So, wala namang problema. Dapat, yung kung ano yung stage ng ating inahin o breeder pa rin din yan, yun din lang yung dalagaan. Ipapakain natin. Kung nanganak na siya or malapit na siyang manganak, doon natin ilalagay, i-introduce yung hog lactating na feeds hanggang sa manganak. At depende yan kung ilan yung anak, doon natin itataasin yung pagbibigay natin ng pagkain. Yung lactating, ma'am, para preparation para maggatas na maganda. Oo, yun. Pero ma'am, paano yung mga iba? Let's say, kasi meron talagang gumagamit pa rin ngayon, yung retasong gulay, yung kaning baboy, darak, corn, soy.
Yung soya, anong masasabi mo, ma'am, dapat i-control doon during the time na pagbubuntis ng alat? Kailangan medyo i-restrict natin yung paglalagay ng darak hanggat maaari. Kasi sa probinsya, puro darak hanggang sa inahin eh. Oo. Pero kung meron naman tayong budget para doon, bigyan na natin siya nung tamang pagkain sa kanila. Yung mga gulay-gulay, walang problema. Oo. Kaya nga tayo merong ini-introduce ang company ng 1:5 kasi yon kahit pa hindi mo masyadong i-restrict sa pagkain. Oo. Hindi siya mag-overtaba. Yes, Hindi oo. mapipinsala yung anak niya. Tapos maganda yun, ilalagyan mo ng mga gulay. Oo. So, pwede natin maglagay ng konting darak. Yes. Pero ano yan, may percentage po tayo dapat na susundin. Oo. Kasi iba yung inahin eh. Oo. At pagandahan nun, hindi mo siya malilimitan, mataas pa nutrition. May feed cost ka pang, may savings ka Yes. Halos 50% savings talaga yung natitipid nila. Ma'am, sa panahon ng gestating, yung pagbubuntis ng ating inahin, gusto ko lang po malaman at marinig ng mga ating netizen na ilang kutsaritang atobi per kilo at ilang kutsarang NBM, yung nano-base mix natin, ang kailangan o mas magandang ihalo sa ating mga pagkain sa alat. Yes. Kung yung buntis na siya, ang ilalagay po natin na atobi dyan is kalahating isang kutsarita or 5 grams kada kilo ng pagkain. And then yung ating NBM, isang kutsara kada isang kilong pagkain. Yes. Yan po. Ayan yung Tas, tama. karagdagan lang din doon sa na-mention natin, parang bukod sa sa kulang sa nutrition, pwede kasing yung pagkain ng inahin ay na-contaminate na ng molds. Yeah. Kaya Yes, parang yun. Yun makakontribute yung siya. toxicity na tinatawag, yung Kaya mycotoxin. yung binanggit mo kanina na sakit, yun dahil doon. Isa rin yun. Oo. Yung ibig sabihin lang po na yung iba nag-overstock o nagsastock talaga ng mga pagkain, pakicheck din po yung expiration date. Tsaka mali ang Mali. Pag sa store, kasi dapat hindi moist yung area masyado na pwede mag-produce talaga ng mold sa bacteria. Or baka naihian ng mga Yan, yung mga rodents. mababait. Oo. Okay, yung mga daga. Nako, yun eh. Next. Mga risk factors. When you say risk factor, mga kaibigan, yan po yung panganib, medyo malapit-lapit. Mhm. Oo. Na pwede kang tamaan ng ganyan na problema. Oo. Sige, go. Risk factors o nanganganib umano ng makaranas ng pagluluno sa biik ay ang mga sumusunod according to some authorities. Una, nagtagal sa panganganak o prolonged farrowing. Yes, yan yun. Yan yun talagang nagiging isa sa mga nagiging problema. Lalo na doon sa mga baguhan na hindi nila alam. Pero bakit nga ba sa technology, hindi nagtatagal sa panganganak? Yan. Nako, Magaan manganak. experience namin yan yung time na naandun pa tayo sa San Pedro, yung ating demo farm. 2 inahin ang inalagaan natin. Alam mo, hindi namin alam na nanganak siya. Tuloy-tuloy. Pagkaalis ng isa, kasi dapat lumabas. Pupunasan mo na siya. Dapat ang technique din po dyan, pagkalabas ng isa, punasan mo lang, tapos ipadede mo kagad kasi, nakakatulong Gigibik yun dito. nakakatulong. Magkocontract eh. Pero based nga doon sa experience yung ma'am, nung lumabas paano hindi na napunasan? Dumiretso na rin ba sa nipples ng inahin? Hindi naman pinunasan namin yun kasi taranta kasi kami nun eh, kasi pagkatapos yung isa, pupunasan kagad, tapos yung pa isang technique pa rin po yun, na hanggat maaari kasi yung iba, ang nagiging practice nila, pagkaanak ng baboy, aalisin ka agad ng teeth. Hanggat maaari, wag na muna. Kasi nakakatulong po yung ipin ng biik para makuha nila yung colostrum ng inahin. Kasi pag hindi na yan, hindi nila masyado masasak yung dede ng inahin. So, pag kinabukasan, after 24 hours, pwede na tayong asin yung balls, ang tawag doon, yung castration, yung pag-aalis ng teeth, pagtuturok ng iron, pwede na po natin gawin yan after 24 hours, pwede na. Yung iba kasing nagbebenta ng biik, ba't pinuputol pati bunto? Kasi yung tail, biting tail, para maiwasan yun. So, next. Pangalawa, matagal ang naging pagbubuntis. Ito yung maraming namamatay sa loob ng tummy. So, dapat talaga ino-observe nila yung panahon ng pagkasta o pag-artificial insemination. So, bibilangin talaga nila yung panahon na to. Kasi baka mamaya ma-miss nila, Bakit tumobra. nagtatagal?
Ayun, isa rin yun yung medyo mataba yung baboy. Oo, nagtatagal. Tapos, isa pa rin, meron na yung mummified at tapos merong stillbirth dun sa loob. Ang ginagawa, after 15 to 30 minutes, wala pa rin lumalabas, dudukutin mo na yon. Papadukot mo na dun sa mga marurunong. Of course, following house temperature, nakakaano pala yan, may posibilidad na pwedeng mauwi sa ganun. Yes, oo. Pero pag tinignan niyo po, 24 degrees Celsius na. So medyo malamig-lamig pa yan. But it affects yung yung pagbubuntis niya at panganganak niya. Oo. Okay. Next. Stillbirths? Stillbirth. Stillbirths ay mas nangyayari sa inahin na malalaki kung mag-anak. Is that true? Yes. Kasi pag nasa loob na yan, yung range natin ng 45 to 100 days na panganganak, mismo doon sa loob, patay na sila. Kasi ma-detect mo yan kung gaano yung range nun, yung sinabi natin kanina, yung discoloration ng kulay, na maputla na siya, tapos yung kanilang pusod nakabilot, tapos medyo wet. Medyo wet sila. Next. Ito, hindi ko alam kung tama ito kung totoo. Sabi ng authorities, commonly nangyayari daw yan sa pure breeds. Paano yun? Yung iba nag-i-invest pa naman sa mga pure breed. Siyempre, yung quality yung mga grow outs nila, maganda. So, pure breed talaga bibilin. Oo, kasi syempre, lalo na kung ang ianak nila F1, maganda yon, di ba? So, sa tingin ko dyan, opinion ko lang, kumbaga hindi purely na monitor o nabibigyan ng guide yung mga bumili. Kasi parang sa aso lang yan dapat ito pakain mo. So, dapat ito yung nutrient. Kasi sa hybrid, may nutrient requirement na dapat ibigay. Hindi katulad ng mga chop suey. Parang mga native, kung mga puti, basta pwede, lang yun. Yun sila may mga specific na nutrient recommended na dapat ibibigay mo. So, landrace, may F1. Pag halimbawa ba mga hybrids, tapos ang pakain mo yung parang simple lang. Halimbawa na to, kanin baboy. Oo. Hindi, may nagbigay sa akin, hindi ko alam na F1 siya. Tapos sa pinapakain ko lang kanin baboy. Meron bang... May effect. Talaga? May effect yun. Kumbaga parang... hindi ako kanin baboy, social ako. Oo. Kasi parang yung efficiency nila is mataas. Pakainin mo lang ng konti, madali na nga silang lumaki, di ba? Pero kung ganun lang ipapakain mo, dapat high nutrient din yung ibibigay mo sa kanila. Pero syempre, dapat kung bibili ka rin naman ng biik, hindi nanggaling sa'yo, sa sarili mong inahin, syempre, pwede ka naman magtanong sa may-ari. Sana lang. Pwede bigyan sila ng guide. May mga charts po kayo makikita sa Google, o yun po, sa internet, para malaman nyo kung yung itsura ng biik, yung baboy nyo ay landrace ba, ano ba? Landrace, Duroc, P-Train, F1, So, large white. Yan. Research din po. Okay, next. So, siguro ano na natin siya, i-madalian na lahat, basahin na. Miss Bing? Okay. May uterine inertia. Number 6. Ang inahin na may uterine inertia at lalo na kung may calcium deficiency. Next is high carbon monoxide level sa hangin na kaugnay ng faulty gas heaters. And last is lack of exercise may have an effect on the stillbirth rates. Okay. Yun sa number 6, yung kasi sinasabi nila, 'di ba, kung sa tao, pinaglalakad-lakad muna nila. 'Di ba? Para mas madali manganak. So paano 'yun? Sa baboy nakakulong lang 'to. Enough na ba yung iga yung baboy? Hanggat maaari, ang sabi ng mga expertise, hanggat maaari pag ang inahin ay buntis, iano mo yan, ilalakad-lakad ng konti. Na-exercise. Kumbaga din sa buntis, sa tao, may exercise ng konti para daw hindi mahirapang manganak. Yun. Kung halimbawa, pinapakain natin ng 1:5, tapos i-combine natin ng commercial feed sa inahin, no? Papaano ang magiging combination, sabi nga, o sistema ng pagpapakain na hindi maapektuhan yung, sabihin, mas positive ang dating. Yun. Kung sa inahin natin, meron tayong mga iba-ibang formulation na binigay. Yun yung table 1, table 2 na usually natin ibinibigay natin doon sa mga gumagamit. Depende po doon sa kanilang choice, kung ano yung choice nila. Ayun tayo naman, wala naman tayo
tayong feeding guide eh. Kung ano yung standard na binibigay natin sa mga inahin, sa mga guilt natin, yun po yung susundin natin. Kasi ito hahaluin na lang naman nila eh. Kasi kompleto na. Kung ilan yung ilalagay nilang tubig, kung ilan yung WHPF, yung commercial feeds. Kung inahin siya or nagbubuntis pa lang, hog breeder po yung ilalagay natin doon sa combination ng WHPF. Kung lactating naman o nanganak na yan, lactating feeds ang ilalagay natin. Alam mo, nagpapasalamat po kami. Ang daming nanonood ngayon. Yes. Thank you ng Okay, marami thank you po. Mhm. Oo. Yan. At tapos ma'am, ang isa pang napansin namin advantage din sa gumagamit ng yung 1:5 Walter Hog budget feeds. Kasi since wet feeding siya, so mas gumaganda yung temperature ng baboy. Oo, kasi yung minsan ang Nakakatulong ba yun? yes, nakakatulong. Kasi ang inahin dapat at least mga laging dapat may iinumin tubig. Minsan ang inahin pag naglilihi pa yan ayaw uminom ng tubig. 'Di ba? Kaya mas maganda po i-advise natin na wet feeding ang mga inahin na aalagaan natin, yung feeding natin. Ngayon So ko lang yung mga benefits ng 1:5, marami talaga na bibigay sa ating alagang baboy regarding sa pagpatining tsaka sa pag-iinay. Yes, oo. Paano kung paano kung nag-start sila nung starter pa lang is dry na sila, tapos kinonvert natin dun sa 1:5 na naka-wet feeding na. Anong gagawin mo? Ang gagawin natin dyan, konti-konti, ituturuan natin silang kumain ng wet feeding. Syempre, kasi may ibang inahin na pag inintroduce mo kaagad na may tubig, kakainin nila eh. Pero may iba na talagang totally hindi. So, closely monitoring tayo, tuturuan natin konti-konti. Yung konti, lagyan natin na muna ng tubig. Yung commercial feeds na ginagamit natin, lagyan muna natin konti-konti. Hanggat maaari. So, sa kabuuan, mga kaibigan, itong ating tinatalakay is problema to. So, how do we solve it? Unang-una siguro, katulad ditong sinasabi natin, pag-isipan natin, this will help us para bang realize na there's something wrong with our management. iyon. Oo. Diba? Ano ang sabi dyan? Pag-isipan natin. Number 1 yan, farm management. While we emphasize on for most sow farms, Is on Emphasis number. for most sow farms. sow farms is on number the of number of pigs born alive is as it should be. Sometimes the ones that aren't born are born Or dead. are Born dead. Oo. stillborns sorry po. Stillborns and mummified provides better clues as to where management can improve. Yan. Pasensya. That is true. Kasi ang bagamat ang iniisip natin yung buhay lang, dapat isipin din natin bakit nangyari yung patay. Yes, oo. Bakit hindi natuloy na ang daming panghihinayang, di ba? Yes. Naku, hinintay ko ng ganito, tapos ang naging anak, ito lang. Oo. Ang laki-laki nandyan, bakit namatay? 10 ang dapat lahat, pero ang 6 ang patay. So, we must think kung ano ang naging pagkukulang natin sa farm management. And kapag na-realize natin kung ano-ano yon, pwedeng isipin mo yun di ba? Oo. Dapat hindi mo na maulit yun sa susunod. Yes. Oo. Pero kung wala kang ginawang pagbabago, ibig lang sabihin, maring mangyari uli yun. Oo. Kung hindi mo babaguhin yung sistema mo. Oo. Yung chance na mas mataas. Kasi hindi ka rin nagpalit ng protocol para Yun pa rin. So, kailangan, isa pa yun, then, kailangan alam mo yung recording mahalaga pag sa panagiinahin. Alam mo kung ano yung barakong ibinilagay mo, kung AI ba yan, ano ba yung strain o yung similyan na ibinigay mo doon sa ating inahin. Kung anong date. Kasi minsan, nag-AI tayo o nagpapakasta tayo 2 days before may lumabas o ano kaya yon. So, kailangan alam po natin yan. Hindi naman masama magtanong tayo doon sa mga expert. Ayan, tsaka, Yes. ayan, karagdagan na yan. Check natin yung history ng pagkakasakit ng baboy habang nagbubuntis. Yes, tama. Nakasulat yun Kunyari, ganitong petsa. Ngayon, sa susunod pag-alaga mo, mukhang ito na naman yung... Oo, yun na naman. Oo. Pag ganitong petsa, medyo ganito ang temperatura, ito ang posibleng sakit nito. Oo. Agapan mo na. Yes. Yun. So, lahat ng ito dapat schooling na tuloy-tuloy ito habang nag-aalaga kayo. Hindi basta ang inaabangan nyo lang yung iaanak. Oo. Kailangan alam mo kung ano yung root ng problema. Katulad sila Miss Cherry. Nag-aalaga sila ng baboy sa probinsya, hindi ba? Yes. So, tutok ang magulang nito.
Paano ginagawa yung pagmamonitor doon? Recording din po. Nagre-record Sa din ba? pagpakain, umaga, tanghali, hapon, tapos kung ano yung mga adjustment na ginagawa nila, kailangan din, alam din po namin para, kapag nagkaroon ng problema, masasolve din po kaagad. Sa ngayon, how is your pag-aalaga? Mhm. Kumusta na yung mga Okay naman po. Kasi yung 7 namin, ngayong kalagitnaan ng October, disposed na po siya. Wow. Yes. Galing. Ilan Ayan. po lang inalagaan, no? Nasa 3 to 4. Yeah. Nagtitimbang kayo? Hindi na. Hindi na. Kasi sa probinsya talaga Hindi walang us- timbangan no? Hindi uso yung timbang. Sa tingin Magkano na ang live weight ngayon doon sa Mindoro? 100. Wow, ang baba. Pero ma'am, nakangiti ka pa rin, ha? Pero, Siyempre, WHBF tayo. Yun. yes, yun yung savings. Opo. Ma'am, hindi lang po yung mga tao dito sa loob ng ating studio, yung nakakaramdam ng ito. Marami po nakakaranas ng ganitong benefits, lalo na nung bumagsak yung live weight, tapos tumaas yung commercial feed cost. So marami pa rin nakatulungan. Sabi ko, kamusta po kayo pag tinanong ko mga taga Sambales, for example? Ano sabi? Okay lang. Walang. 145 dun live weight. Nakangiti ka. Sambales, oo. Depende sa lugar. Pero dito sa Binyan, 140. Ganda. 140, malaki. Malaki, ang kita. 140. Pero marami tayong nakikita sa social media, Rachel, na ang kanilang live weight is, live weight price, of course, 108, 105, 100. Pinakamababa, 100. Oh, 130. Pinakamababa. So, mga kaibigan, kaya po kami magdi-discuss sa inyo, hindi po katulad ng iniisip na promotion, advertisement, yes. may mga ganyan Yes. reaction ng tao, pero ginagalang namin ang inyong opinion. Ang masasabi lang po natin, kaya tayo nagdi-discuss, unang-una, ma-share sa inyo ang mga kaalamang ito para alam nyo mismo kung paano resolvehin ang problema nyo. Katulad nung nagpunta tayo ng last week, nasa World Trade Center tayo sa AgriLink. May mga new breed of farmers. Actually, grupo pa ng mga kabataan to, grupo ng mga housewives. New gen. Yung mga new gen nga, yan. Mga millennial. Yeah, would you believe ang Millennial mga figures, edad, Figures. high school students yung nakalitratuhan natin doon or palitratos. Talagang Interested. sabi namin, kayo ba experiment lang ba yon? Sabi niya, hindi po, mag-aalaga na po talaga kami ng baboy. Tapos Oo. iba naman, nagpunta doon para mag-aral, para maging aware lang din sa tsaka humingi naman sila ng tulong din. So, open naman tayo sa tumulong sa kanila para magbigay ng livelihood projects Yes. sa mga tinutulungan nila sa foundations. Okay. So, malapit na natin basahin mga pagbati ng ating mga friends. Yes. Muna tayo. Pero, Game? okay. Alam. Alam Yan. niyo ba kung bakit tinatawag na mummified? Teka muna. Alam mo ba? No. Ayan. Kaya ngayon, malalaman na natin. Okay? Oo. Nawala? Oo. Alright. Kapag may embryonic losses na nangyari sa pagitan ng 15 to 40 araw, ito ay tinutunaw ng katawan ng inahin bilang normal na proseso para ma-neutralize ang patay at mamamatay na tissue upang maprotektahan ang mga embryo sa buhay. Embryos na buhay. Buhay. May continuation pa. Ayan pa, isa pa. Isa pa, basa. Samantala, ang mummified fetus ay namamatay anytime between 40 to 100 na araw ng pagbubuntis. Partially decompose ito dahil mekanismo ng katawan ng inahin na normal detoxification process para ma-neutralize ang mga dead fetuses. Kaya lang, hindi kayang tunawin ng katawan ng inahin ang cartilaginous fetal skeleton kaya naiiwan ito na nagre-resulta ng mummified appearance. And samantala, ang mga stillborns ay maaaring namatay sa mga huling bahagi ng pagbubuntis after 100 days o habang ipinapanganak ang inahin o pagkatapos maipanganak. Ang mga stillborn ay hindi namalagi sa uterus ng inahin ng matagal kaya hindi ito madadamay sa breakdown ng mga soft tissue. Yeah. Okay. Ang galing, no? Yes. Diba kung isusumahin mo, isa-summarize mo, kung sa tao, hindi pwede yon. Kailangan raspahin, hindi ba, diba? Sila hindi kasi meron silang capacity o kapabilidad na tunawin yung mga tissue na nakakatulong sa sistema ng mga inahin. Take Diba? note natin, yung stage ng mummification, ito yung first 30 days ng pagbubuntis, tapos from the 45th o 40 days up to 100 days, ito na po yung stage na pwedeng maging stillborn yung mga ating alaga. May mga buto na Prior. siya. Oo. Kaya iingatan natin yung ating mga inahin habang nagbubuntis na ganyan. O Pero throughout, Pero syempre. isipin nyo ma'am, na during the time na nagmamummified yung ating mga alaga, yung mga biik, nabuhay yung iba.
Oo. So, hindi nalason yung inahin. Oo. So, maganda rin yung sistema ng ating alaga, ng mga baboy. Oh, kaya kapag nakita nyo na lumabas yung biik na yung parang mummified na nga, ibig sabihin, gumawa ng paraan ng nanay niya sa loob, habang nasa loob ito, na inano siya, minammified siya. Oo. No? Lulusawin siya kaya lang dahil inabutan na may buto na siya, hindi na kaya. Kumbaga na kompleto na or na-develop na yung biik. Sinecure siya eh. Kumbaga parang binalutan siya para hindi siya makahawa doon sa iba. Yes. So, Galing. nutrition pa rin ang pinakamahalaga dito na dapat nating isipin sa pagbubuntis ng mga inahin to avoid these things. Kasi pag tinablan ka ng sakit, yung inahin, anong problema? Ba't tinablan? Oh, mahina. Mababa ang resistensya. So, bakit mababa resistensya? So, yung nutrition na binigay natin, Yung pinapakain so yung ating management, Yes. so maraming mga factor. So, paano natin maiwasan yun? Paano natin susolusyonan? Yeah. So, yun, number one, sa tulong ng technology, pwede Yes. natin isabay ito dun sa ating pagkain para yung proper digestion, ma-maximize nila yung food intake, pati yung nutrition, mas madali ma-absorb ng ating mga alaga. At the same time na yung yung parang hindi tablan sakit, Yung mataas ang immune system. Immune system. Sorry. Yan, Oo. yung mataas na immune system, kailangan din yun. At the same time, doon sa ating hog budget feeds na wet feeding, so nakakatulong to i-cool down yung mga alaga nating baboy. Yun. So, Oo. Tandaan natin, mga kaibigan, na yung inyong mga commercial feeds, magaganda yan. No? Ang kailangan lang tiyakin nyo na yung makukuha nyo, masustansya at mapapanatili ang sustansya. Kasi minsan mali ang stocking nyo. Yung pag-imbak nyo, mali ang pagbibiyahe, nawawala ang mga sustansya. At the same time, kung gusto nyo makamenos, that's the time na pwede nyo maalala po kami. Meron po tayong mga sistema rito, ng mga technology na makakatulong po. yes. No? Oo. Kumbaga, pag nagamit nyo na lahat at wala pa rin, saka nyo kami alala. Oo. At saka mas maganda yan. Okay lang yun. Oo. Kung kailangan nyo lang talaga, maalala nyo kami, okay lang po, tanggap naman po namin. Pero sa amin lang po, yung prevention nga mas maganda eh. Yes. Para yung maintenance, mas maayos yun. Oh, ito ang tanong. Kailan ba nating ilalagay yung ating technology doon sa pagpapakain? Guilt pa lang yan. Kailan nating ilalagay? So, mas maganda mula simula, pwede na lagay. Yes. Oo. So, para dire-diretso na. Kasi sa bata nga, yung foundation dapat sinisecure mo eh. Pag maganda yung foundation nito, pag lumaki yan, sunod-sunod, maganda na yung buhay niyan. So, as much as possible, pagkakuha nyo, kami yung ginagawa po namin, pagka bumili na kami ng biik, pinapainom muna po namin ng tubig, tas atobi muna, tas hayaan namin mag-detox. Tapos pag may napapansin kami may mahina, hiwalayin nyo. Kasi kailangan mabigyan ng special attention yung mahina. Oo. Tapos kung natatakot po kayo, baka nag-scouring o nagdumi yung ating alaga, normal po yun yung detoxification. Importante, maganda, malakas pa rin kumain, at the same time, maliksi. So yan, pagkakita mo ganyan ang iyong alaga, maayos yan. Oo. So, ingat din po pala, may kaibigan tayo sa Pampanga, nanalo eh. Nanalo siya sa isang parang perya. Ang problema, Ito nga eh. nahawa yung sakit pala. Oo. Nahawa So, carrier naging yung carrier. yung biik. Yung hayop, Narapol. napadalunan niya. Yes. Oo. Tapos, Kaso, dinala niya sa kawan niya, so yung niya, nahawa. Nagkahawa-hawa na sila. Pero, kahit may dala siya, kung matibay ang resistensya. yun nga eh. Ang maganda, di ba? Ito. Meron pa pala. Update. Sige. So, dinalo po natin siya sa Pampanga pagka punta natin. Pero bago po pala namin siya dinalo sa Pampanga, ang first aid na in-advise namin sa kanila, kargahan po kada biik ng 2 kutsaritang atobi na may halong 2 kutsarang tubig, tapos isi-syringe. Oo. Isa-force feed muna sa biik nyo. So, ginawa niyo sa 8 niyang biik, chinaga niya mag-isa. Tapos sabi ko, sir, hindi natatapos dyan. Kailangan ma-replenish din yung nutrition kasi sinipon na, hinihingal na, tapos nagsascouring na nga daw, finorce feeding niya. Tapos, saka lang dumating yung vet. So, during the time yung procedure na to, yung sa ikli ng panahon na 1 araw, ayos yung mga biik. Kahapon nung pinuntahan ko ng 1 araw, okay na yung mga biik niya. Tapos minomonitor pa rin naman natin. Tapos yun, saka lang dumating yung vet, nagbigay ng gamot. So ngayon, na-discover namin kung anong problema, pneumonia pala. Oh, yun. Di ba? Iba Pero na yung siniparate niya Iba ba yung, pneumonia, yung no? bagong dating? Hindi, diniretso. Sinama niya talaga siya. Kaya doon sa mga netizens po natin na gusto mag-alaga ng baboy, tapos kung pwede, kumbaga sa tao may infirmary.
O kaya may quarantine area. Oo. Bago nyo isama sa general population, ilagay nyo I-quarantine muna. Quarantine nyo muna. Oo, i-detox kung anong kailangan to iturok. O dapat mas maganda yan, i-detox natin ng ating technology. Oo. So, Mas maganda. paano natin maiiwasan, ika nga, yung ganitong pagluluno to conclude yung ating discussion? Miss Ana, ang ating animal Yes. nutritionist. Yun nga, una, nutrition. Kung maganda naman yung, okay, eto, bigyan na natin maganda yung nutrition mo. Maganda yung iyong farm management. So, kumbaga lahat, wala nang problema. Bakit nagkakaroon pa rin ng ganun? So, ang diferensya dyan, yung mismo sistema ng mga inahin. So, kailangan, ibigyan natin siya ng magandang immune system at doon po nakakatuloy yung ating technology. Yes. Bakit po? Dahil nga, yun, number one, yung ating digestion. So, yung lahat ng inputs natin, yung commercial feeds na binibigay nyo, yung ating 1:5 hog budget feeds, yung ating NBM, yung nano-based mix, mas na-absorb nila yung nutrition. Yes. Tapos, siyempre, at the same time, pag maganda yung nutrition mo, automatic, yung kalusugan, tumitibay lalo. Ipapaliwanag natin sa ating mga, lalo na yung mga baguhan nating mga viewers, na ito pong teknolohiya na nasa ating bansa ay nakakatulong para yung kabuuan ng sistema ng hayop ay mapaganda ang function. Yes. Sabi, halimbawa, nagsisimula tayo dahil yan ang talaga naman, cells. Diba? So, kapag ang cells ng hayop ay hindi efficiently gumagana, anumang pumasok na mga nutrients at gamot, hindi gaano na-absorb and higit sa lahat, hindi gaano na-utilize. Utilization is very important. Kasi pag kumain ka, hindi naman nakita sa katawan mo yung kinain mo, ano nangyari? Nasayang yung pera mong pinambili ng Yes. pagkain. Kumbaga, inilabas mo lang. Hindi labas mo lang, di ba? So, nasayang din ang panahon. Lumipas. But of course, with the technology, habang kayo nag-aalaga, natutulungan na yung hayop na maging malusog, nakukuha niya yung sustansya, yung mga gamot, tumatalab ng mabilis, magaan ang pag-aalaga. Yes. No? Hindi nasayang ang pera mo sa pambili din ng gamot at sa tsaka ng pagkain. So, doon pumapasok mga kaibigan yung ating sinasabing technology na nakakatulong sa kabuuan. At kapag nakuha niya lahat yan, sustansya, gamot, paano pa magkakaproblema sa pagbubuntis? Mabilis na ang panganganak. Pati yung biik, makikinabang doon sa sustansyang kinuha ng nanay. Yun yung nais natin ipaunawa sa mga nag-aalaga. Hindi basta alaga lang kayo ng alaga. Oo. No? Yes. Tignan natin kung yung kumaga, obserbahan mo, itong baboy, nakuha niya ba yung pinakain ko sa kanya? Tignan mo yung dumi, gano'ng karami. 1 kilo pinakain ko, halos 1 kilo din yata yung dumi. Oh, yes. Diba? Oo. Mag-isip tayo. So, ibig lang sabihin, hindi nakukuha nung inahin yung sustansya ng pagkain na binigay natin. Pag hindi niya nakuha yon, yung kanyang mga biik, mapipinsala din kasi yung nanay niya hindi malusog. Oo. Yun, example na lang natin, yung isa nating kliyente dito, taga Isabela. Isabela yan. Matagal na natin siyang user ng technology. Kasi nag-aaral pa to, yung time na yun na kumbaga hindi na monitor ng ayos yung dalawa niyang inahin. So pinaalagaan niya lang sa kanila doon sa bahay. Nagkaroon sila ng mommy fight, nagka-stillbirth. Tapos ngayon, medyo okay na siya nag-monitor. So alam mo, ang isang inahin niya hindi na raw nagkaroon ng problema. Lahat na buhay 12. Yung isa 14. Lahat ang lulusog. Meron tayong picture kung ipapahintulot sa atin na ipapadala natin, ipopost natin next week. So, ipapakita natin sa kanila. So, doon nagkakaroon talaga ng maganda yung naitutulong ng technology doon sa mga inahin. Para maiwasan yung dadalawang inahin niya yon. Tapos from there, alaga siya ng magiging inahin ulit. Pipili daw siya ng mga 4. Ang gaganda ng mga biik. Paikot-ikot. At least ito, ma'am, with the help nga sa technology, yung paglalactate ng ating inahin, mas maganda. Oo. Ayun, naging walang problema. Lahat, ang lakas ng gatas ng mga inahin. Walang agalactia, yung walang gatas. Yung wala namang mastitis. Sobrang gatas, masakit ang dede nung inahin. Sakit yun. Ayaw na magpadede pag gano'n. Yun yung nagiging problema di ba? Walang gano'n. Wala. Malusog ang ating inahin. Okay, basahin natin yung mga kanina pa nakatutok sa atin. Yes. Ang dami na nila. Edwin, sir, good morning po. Noriko Tiongson, good morning. Okay. Chito Perez, good morning. Si Dingdong DJ Mondin, morning. Timatovi, soon makagamit na rin ako ng products nyo. Yes. Next. Thank you. Rolly Reyes, sir, good morning. Martin Nan, Ryan Calixtro.
Good morning po. Rolly Reyes uli. Yan, online. Tembong Rodriguez, Maya Abak. Good morning din po sa inyo. Maya Maya Abak. Abak. Maya Good morning yan sa Kapampangan. Good Ah, morning okay. po. Good morning. Antonio Boyen, Ponferrada. Ponferrada. Ulak Torio, Rick Terado, good morning po. Chris Crisostomo, good morning. Martin Yes. Vego, yan. Winsky Alipro, yan, good morning Alipro. po. Ito si Ironheart Prime. Pabati naman po kami ng mga nag-aalaga ng baboy sa Basilan North, Cotabato. Salamat sa dagdag kaalaman. Good morning po sa Yes, team ng support. magandang umaga po. North Cotabato. Okay, next. Good morning to Michael De La Rosa, Liv David, Ay Odasco Miranda. Hello. Ay, good morning. Miss Luz, Luz yan. Pakpako. Good morning po, Yes, ma'am. good morning. George De Vera, good morning. Sige, Miss Miss Rachel. Rachel. Si Ma'am Vidal, Papina. Yan. Sir Dencio Radam. May Koreano May Korean. Good Oo, good morning. Next. Sir Dante Tecuico. Ito si Idol. Si Ayan, Sir Marvin Jun Navaja. Good morning po. Good morning. Good morning. Yan, good morning Team Ato V. Sir Ronald Medrano. Sir Marlon Martin. Sir Enrique Jelly. Good Yun, morning si po. Sir. Yung ating composer. Yes. Yes. Nanalo natin. Yan, Sir Dominador Cruz Junior. Kasi po sobra tulis at talim ng ngipin pangil ng biik. Yun. Oo, nakakainis sa nanay yan. Yan, Sir Mael Babat Daya. Yan, Miguel Lin. Miguel Lin. Good morning po. Morning. Sir Laigberto Benjamin. Good morning Team Ato V. Sir Dave. Yeah. Si Caberto, gagagaling ko lang po na Maquiapo. Sumunod ka na. Sinasabi rin nila doon, ikaw na yung tatabi daw kay Sir Eric Santos. Oh. Hindi po yung singer to. Okay. Oo. Ayun, wait. Yan, next, Sir Alan Mendoza. Good morning po. Sir Jomar Santos. Ano yung luno po? Ay, hindi niya tayo nabutan. Then, sige, sir, yung pagluluno po, ito po yung mga namamamify tsaka nagsistillbirth na mga Hindi natuloy. Hindi natuloy. Yes. Kumbaga sa tao yung mga naagas. Naagas. Yeah. Opo. Sir Romulo Clarin. Good morning sa inyong lahat. Morning din po. Yo! Wait, sorry. Dali lang sorry. po. Dami Yan, nila. Sir Jeffrey Alan Villegas. Heart. Pinsuan tayo. Yes. Ma'am Merlita Guillermo. Hello po. Ma'am Yan, Irish si Ma'am Spencer Irish. Espiritu. Good morning Team Ato V. The best po talaga kayo. God bless and more power. Go, go, go! Yes. Go, go. Salamat Dito po. tayo sa Hong Kong. Sa Central na lang, ha? Yan, Antos. Ma'am Galaura Joyce Laura. Hi Ato V team. Good evening watching from Montreal. Very informative ang topic ninyo. Thank you. Gabi po kasi Yan. sa kanila ngayon. Thank you. Ayan pa. Oh, Ayan, si Pakpako, Risa good Yes. morning. Good morning, belated. Happy birthday. belated. Si Sir Bonsky Rod, good morning po sa inyo, sir. Mary Joy Tanshatko. Tanshatko. Hello po. Sa tita ko, si Manschu. Hello. Yes. Virginia Adel Cabasag. Yan. Kalasag. Good morning. And then? next, Si Sir Farrell Benjelix Magtuto. Yes. June Rodriguez Ordanza, good morning. Bernard Curfew. Timatobi, good morning. Ano po epekto sa tao? Halimbawa, maaksidente, may Nakain siya. nakain siyang Toby powder. Ay, explain ko po yan. Yes. Unang-una, hindi po pangkain yan ng Hindi tao. po pantao ang Toby powder. Pero, just in case na ma-ingest nyo o makain nyo yung Toby powder, hindi po harmful sa tao yan. In fact, baka makakuha pa ko kayo ng benefits eh. Mhm. Hindi ko na po itutuloy kung ano, pero hindi po harmful yan. So, kaya kung tinatanong lang, organic ba tayo? It's more than organic. So, yun po. Okay? Ayan. Ay pa sabihin, lalakas po kayo. Yun. Hindi lang yung patinday dyan yung gaganda. Venture Adam. Densyo Radam, hello. Si Daryl Red, uy, sir, Oh. good morning. Good morning. Pumasok ka na. Pumasok ka na. Narinig mo ba yun? Medyo mahaba na bakasyon mo. Sir June Rodriguez Ordanza, sir, wala pa ba biyahe north? Yung Walter, Walders Dog food. Order po po sana. schedule natin, Sige sir. po. Mag-post na lang po kayo Ilang na, pong sako? mag-post na lang po kayo, okay, mag-request na lang po kayo sa ating concept. Oo, ilang sako Gusto ba? mo- Ilang sako? Kasi Doon sa pupunta mga kami gusto ng po North. sana umorder, pwede niyo po kami tawagan o i-text sa mga telephone numbers dito po sa naka-flash sa ating screen or sa 0917-875-4262. 09, yung isa pa, yung 0917-540-8887 sa 0939-917-2858 0998-988-1162 tapos sa ating landline, ma'am?
842-3003. Yan, landline natin. Pwede nyo po kami, within office hours po sana, around 8:30 to 5 o'clock, pwede po kayo mag-post. Pero sa mga may kailangan po mag-post ng gabi, pwede nyo po iwan na lang yung message nyo sa ating Facebook page, or kung gusto nyo po tumawag, pwede nyo po ako tawagan sa aking Facebook account sa David Miranda Jr. Ba, Yun. talaga naman. Junior. May mga kailangan tayo Personal, i-assist na mga ma'am. Sige, May mga game. kailangan tayong assist abroad. What is that? Next. New comments. Ang dami pa nila, oh. Si Sir Arnel Albonero. Albonero, hi po Timatobi. Hi. Hello po. Virginia Adel Cabasag. Sana meron kayo na product dito sa Bohol. Pinaparating po Pwede sa naman lahat ng paparating. lugar. Gagawa tayo ng paraan. Yes. Yung kapartner ni Ma'am Irish, Ma'am Yen. Yan, Ma'am Yen Pacolor. Good morning, Timatobi. Thank Miss Ana. Yes. Thank you rin po. Ng 1 to 5. Ngayon sa Bicol. Oh, okay, good. Thank you. Thank you po. Hirap talagang paratingin sa inyong lugar eh. Rodrigo Navarro de la Rosa, good morning. Hello po. Ayan, si Ma'am Yen ulit. Thank you po pala, sabi niya, hehe. JV, sir, good morning. Kaberto, konting panahon na lang, ipon lang po sir. Sige sir, mag-ipon ka lang. Ipon lang ng ipon. Okay lang. Sir Alex Cadano. Yes, sir. good morning. Hi, sir. Timatobi. Oh, si God Taga Leyte yan po, si Sir Alex. bless po. Okay, that's it. Okay. Okay, thank you, Daryl. Okay po, so kami po ay umaasa na kahit konti, kami pinagbahagi sa inyo ng mga kaalamang ito. Pag meron po kayong mga problema, tanong, dalhin nyo po ang Atobi at ang iba pa nating mga technology sa inyong bakuran. At wala naman hong makakahadlang sa ating pag-aalaga kahit po tayo we start with small, yung backyard piggery, Yes, mga manukan, lahat po na yan open. At kung nais nyo magtungo dito sa ating tanggapan sa Tunasan, Muntinlupa, dito nagsasagawa tayo ng one-on-one seminar or lecture sa ating mga kababayan. Pumunta lang po kayo. At the same time, ang Farmers Talk ay lagi pong live stream seminar ang ginagawa natin dito. Kaya pakita nyo, tututo kayo. Yes. Tsaka po yung mga natuto na po, tas may mga ibang experiences na o kaya may tanong, pwede nyo po ipost sa ating Facebook page sa Atobi Nanotechnology, o visit nyo rin po yung website namin sa www.atobianimalg2.com. Dun sa mga natuto po o may mga bagong sistema, baka pwede nyo rin po i-share sa mga Mag-share, kapitbahay oo. man lang o kamag-anak nyo. Okay. Merong katanungan do sa ating Facebook nung isang araw na ang sinasabi ay, yun daw bang similya ng barako makakaapekto? Kasi hindi na siya makahintay, do sa pag-discussion natin dito. Yun daw ba'y nakakaapekto sa pagdadala ng biik, pagbubuntis, kumbaga, ng inahin? Pwede bang magkaroon ng mummified fetus kung merong infection or sakit na dala ang barako? Yes, malaki yun. Malaking factor yun. Isa sa mga dahilan din yun. Actually, hindi natin na-mention, pero isa sa mga factor na nagkakaroon ng stillbirth or stillborn o mummified, yung talagang may infection yung similya ng barako. Quality rin. Yung quality. Kailangan kung sampa tayo sa mga barako, see to it na kailangan free yung or walang infection yung barako at healthy. Pero pwede ba natin tanungin, Mama, yung bang barako niyo walang sakit? Oo. Iyon. Kasi hindi, kung kilala mo yung may-ari, so makikita mo naman yan sabi mo, mababalitaan mo eh. Naka-Atobi to. Oh, yun ang mas maganda. Yun yung the best Yan, na parang guarantee shield. Oo. Parang gano'n, Yung isa nating kaibigan, si Sir David Teng ng Labsite. Yan, yung kanyang barako nakatobi. Yes. So, Oo. yun. Kaya kahit malayo, ine-LBC lang naman niya. So, bibili ka na lang. Tapos, hindi ka pa nag-alaga. Actually, meron ding isa pa na sa AI na taga Nueva Ecija na sikat ito. Hindi lang natin ma-mention ang pangalan pa niya dahil wala pa tayong permiso. Pero ito, sa buong Nueva Ecija, siyang tunog ang pangalan sa AI na user ng technology natin na hindi dito kumukuha ko dun sa probinsya. Okay. Kaya Oo. hindi lang natin masyadong nababalitaan. Pero ito, nakilala natin sa AgriLink and parang Tero yung palayaw niya doon. Pero pag nagtanong ka ng AI, yun ang alam na alam ng tao sa mga babuyan. Oh, so ibig sabihin maganda yung mga similya, yung maganda yung Kasi, quality. Technology rin ang ginagamit. Pag-aralan nyo rin po, mag-research din po kayo kung paano ang paggamit ng AI, ano benefits ng AI, tapos para ma-realize nyo kung effective ba sa inyo, harmful ba to sa tao pagka yung mga grow outs na ito. Pag-aralan nyo na lang din po para yun syempre, due diligence. Oo. At saka may mga user tayo taga Batangas na nagamit siya ng technology sa barako niya lang nilalagay.
Kasi nga, makatipid. Kasi halos lahat patining siya, nagpapaiwi. Pero matagal na, almost 3 years na siyang gumagamit sa barako lang. Kasi ang ganda sa barakong gamitin. At saka yung mga barakong ginagamitan niya doon sa mga inahin, ang mali nga sinasabi ko sa kanya, pati inahin, lagyan mo, pero barako lang. Pero ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin ng resulta, ang gaganda ng mga biik. Si Mr. Miguel, na nasa Facebook po natin, sa grupo ng Pig Academy. Thank you, Pig Academy, for always accommodating our posts and Yes. messages. Ang sabi niya, ang paniniwala po niya ay magkakapareho daw po ang Atobi, in particular, sa mga iba pang products na brand na hindi na natin sabihin, pero ito po ay it contains sa bacteria and humus. So how do we explain it to the public? Yung ating Atobi is hindi naman siya antibiotic o wala naman microorganism na nakalagay dito. So, ang pinakaano lang po natin yung processing nito, yung by nanotechnology. And then, more on electrons energy. So, ang mga ibang humus naman po ay di nating hindi rin ako masyado familiar, pero sila talaga may microorganism na ginagamit. Pero napakalaking pagkakaiba po ng ating technology doon sa mga ibang product. Ang sabi nga, tulungan. Yes. Makakatulong ang technology sa mga product din ito para lalong ma-boost yung kanilang mga contents ng kanilang. Pwede nating i-combine kung gusto nila mag-isa probiotics or antibiotics or another prebiotics. Pwede po i-combine yung ating technology. Tapos, yung katulad nga po ng sinabi ni Miss Ana, yung technology na may nanotechnology, easy absorption po ito sa cellular level. Yes. Hindi po, given po, masusustansya po yung pinapakain. Ang tanong po, kung ma-absorb po ba ng livestock o ng plants, yung mga nutrition na to. So, at least, pag kami nanotechnology, sure ka, nasasatisfy mo yung, nabubusog mo ba yung mga cells. Yes. And isa pa po sa pagkilala sa mga texts and messages ng ating mga viewers and friends and netizens, yung dumadami po ngayon ang nag-i-inquire tungkol sa paggamit, napansin niyo siguro, ng technology sa palay. Yun Because nga. panahon ng pagtatanim ngayon, at yung iba nakatanim na, so gusto nilang humabol kung meron technology na makakatulong. Ito ang isa sa mga common na tinatanong sa atin ngayon sa Facebook. So, ang palay po ba, applicable dyan ng Atobi? Yan ang tanong nila. Paano gamitin? Tsaka yung A and F. Yeah. So, yung paggamit po ng ating Atobi, tsaka ANF, hindi namin sinasabi, tigil nyo yung iba yung fertilizer. Hindi po ganon. So, tutulong po to para mas mapatibay at mas maparami ang ating ani. So, ang procedure po sa pagtatanim ng palay, so, kung transplant po yan, per hectare po gagamit po tayo ng 1 kilong Atobi at 2 kilong ANF, yung Atobi Nano Fertilizer. Yung Atobi po, aayusin niyo po yung forma, yung physiological structure ng ating mga halaman, para mas madali mag-absorb. Kasi po, pag maliit po lang po yung halaman, may limit po yung nutrition na pwedeng i-absorb niyan. So, pag naayos nyo yung forma ng pangangatawan, mas maraming nutrition siya na pwede tanggapin. Pag mas maraming nutrition, mas marami siyang i-produce na palay. Yung po papasok ang ANF. After po ng Atobi, na-advise po namin in 2 to 3 days after nyo mag-apply ng Atobi, lalagay nyo yung ANF, yung Atobi Nano Fertilizer. Ang Atobi Nano Fertilizer po, ay amino acid, which is converted into protein. Ngayon, alam naman natin, pag sobra-sobra protina ng ating mga fruit-bearing trees, gulay, palay, mais, mga ganyan, mas maraming nilalabas na bunga yan. So, yun yung combination po nun. Pero may procedure po yan. Tandaan nyo po, ang nutrition, hindi one time ina-apply. So, nasasaturate o nauubos po ng ating halaman yung mga nutrition na to, so dapat nire-replenish. So, may schedule po yan. May proper scheduling. Kasi iba, hindi lagay ka lang ng lagay ng fertilizer para nasasayang lang. At the same time, kung pwede nyo po sanang iwasan yung mga synthetic na fertilizer para hindi naman po nadadamage yung lupa. Actually, sa halaman, maganda naman yung synthetic fertilizer kasi na-absorb nila eh. Paano pag hindi na na-absorb na pupunta sa lupa? Ito yung time na naging acidic po ang ating lupa na eventually, kahit gaano kaganda yung tinanim mo,
Tsaka kahit gaano karaming pataba bigay mo, hindi magsusurvive ang ating halaman. Actually, yung mga partners, yung commercial fertilizer na sinasabi natin na nakagawian natin gamitin, okay naman yun, yung sinasabi nga ni Sir Dave. Dahil ito ay nasa readily absorbable form. Yes. Lahat ng ating ginagawang compost, yung ating mga manure tea, magaganda yan. Ano? Ang problema lang doon sa iba nating mga nailalagay na talagang kailangan pang pabulukin, medyo matatagalan nga lang. At habang pinoproseso siya, nakakatulong din dyan yung bakterya na nasa lupa. Yun yung tinatawag natin na nagkakaroon siya ng pag-convert into chemical form. Oo. So, lahat siya nagiging chemical form din. Yes. Actually, lahat ng bagay may chemical Reaction. diba? Yan. So, ito po ang ating binabanggit sa inyo. Kung susubukan nyo po, definitely makakatulong sa inyo. At meron pa, there's more. Yung ating dumi ng ating inahin, pwede natin gamitin niya as fertilizer. Lalo na kung gumagamit tayo ng technology, mas maganda siya as organic fertilizer. Yan. Okay, may problem case tayong brought out ngayon. Ito po ay isang magbababoy dyan po sa bandang dulo ng Batangas. Ang kanyang alaga, meron siyang 6 na inahin, meron din siyang 60 na fatteners. Oh, dami. Okay. Nagpunta siya rito sa ating office. Ang ginagawa niya ay, lagi niyang binobomba ng tubig yung kanyang baboy tuwing umaga. Because sa tingin niya, dahil mainit nga ngayon no? Iba ang Sobra panahon. init. Okay. Pag binobomba daw niya, meron daw siya doon fatteners na laging nanginginig. Pero mamaya wala na rin. At the same time, ang pinapakain niya doon ay, ipa ng palay. Yan na. Ipa, hindi Ipa ng Ipa ng palay. As in yung balat. Oh, yun. yung balat. Oo. So, marami daw nakukuha sa kanilang gano'n. Doon sa probinsya yata ng lalaki. So, pinapakain nila yan, pareho. Minsan daw, dinadagdag sa kaning baboy, minsan dinadagdag sa konti commercial feeds kasi mahal na nga raw ang commercial feeds. Ano ang pwede nyong mai-contribute doon sa ating, sa paraan ng pag-aalaga niya at sa pagpapakain? Yung ipa, oo. Pero ang alam ko ang ipa, maganda yan as fertilizer. Ginagawa nga yung mga fertilizer combination para maganda yung lupa. Pero as papakain mo, high fiber yan eh. So, hindi lahat madadigest ng baboy yan. So, kung meron naman tayong, mas maganda pa ipakain natin yung mga scrap na gulay na mabibili natin sa palengke. Napakain din gano'n. Iyon na lang. Kumbaga yung extender. Oo. Hindi, para bang ang tendency kasi is, ang nasa isip nila is kailangan busugin, may makain yung hayop. Ayun nga lang. So, mabusog pero sayang naman, hindi siya makakapag-produce o makakapagbigay ng magandang performance para doon sa ina-expect natin sa ating alaga. Yun eh. So, kung mag-aalaga tayo, lalo na kung 6 ang inahin niya, 60 yung kanyang mga fattening, mabibigyan tayo magandang kita kung hindi natin sila titipirin. Yung sa technology kasi natin, minamaximize natin yung absorption ng nutrients. Ngayon po, kung magpapakain po kayo ng kung ano man maisip nyo, o anong resources meron tayo sa paligid, tapos wala rin naman po tayo sustansya makukuha, ilalabas at ilalabas ang puno na yan. At Hindi naman po kasi dapat mabusog lang eh. At baka magkasakit pa kasi hindi natin alam kung baka may spray yung ating risal na nabibili, di ba? Kasi iba nagpe-pesticide. Oh, yes. Baka binanlawan naman. Ay. At saka din sa pagpapaligo tuwing umaga, may tendency kasi na magkaroon ng sakit yung ating mga alaga. So, ang mas siguro diyan, yung pinakabubong nila, pwedeng basain nila ng tubig. Yun ang spray. Yes. O kaya yung flooring, wag sobrang basa. Yung minimal lang yung parang binasa mo lang ng konti para magkaroon ng lamig lang yung katawan ng baboy. Pero kung araw-araw mo babasain, baka magkaroon ng sakit, sipon, pneumonia, o Parang gano'n. na-seizure yung isa niyang biik eh. So, hindi mahina sa ano yun. Pero ano naging resulta na po ngayon? Basta lagi daw gano'n na tuwing... Pero nakatobi na siya, ma'am. Hindi, ngayon nga siya Ngayon pa lang. Okay. Kumbaga, ang kinuha niya is yung Atobi and NBM para daw mabilis lumaki kasi merong naiiwan ng laki. Yung 1:5 is problema niya yung pagbibiyahe. Kasi dulo ng Batangas eh. Saan banda to, ma'am, sa Batangas? Sa Balayan, na Cebu, or Tuwi. Lugar. Ayan. Hindi, San Juan, Batangas pala. Ay, madali lang yan. Hindi niya maidala yung 1:5 kasi nakakommute lang sila. Sir, ganito po, alamin niyo po kung anong pinakamalapit sa inyo na bus terminal meron sa lugar niyo, sa San Juan, Batangas.
na meron namang katapat na bus company dito sa may Metro Manila, Pasay, Cubao, Alabang. Meron dito sa may Turbina, Yan, sa siguro. pwede Turbina. rin. So, para ma-assist lang po namin kayo, para naman po mas maganda yung results natin sa inyong mga alaga. Ayan. Tsaka yung mga may orders, makipag-ugnay na lang po sa A2B Technology Facebook page. Yes. Opo. Okay? Tapos remind ko rin ma'am, doon sa yung nga po pala, yung sa nagpapadala po via Palawan tsaka LBC ng payment, pwede po pakitext po yung tracking number, wag yun na po ipopost sa Facebook. Yes. Para sa security lang po. Okay. Yes, ma'am. Yes, meron pa po isang tao si Manuel Corsibo. Sabi niya, eto darak ng ano naman to, yung bigas. Oh, yun. Pwede Darak. daw bang yun ay pakain lang niya sa itik? Pwede naman. Kaso nga lang, purely pwede naman. Pero samahan mo pa rin. Kasi Na- kung, meat, Kasamahan ng samahan mo pa rin ng feeds. Kung meron tayong kohol, Yun. pwede nating ilagay yan. Oo. Manuel Corsibo. Yan, si Mr. Percibo, yun nga po, since may space naman siguro kayo, alaga na lang din po kayo ng kohol. May reviewin niyo po yung mga post namin sa Oo, yung mga suso, pwede yan. website namin. Reviewin nyo, simple lang po ang pagpapaalaga niyan. In fact, yung pagkain po niya, mas simple kung yung mga nakukuha po sa palengke lang, yung mga retasong Ay, pwede. Haluan nyo na lang din po ng technology para mas maging healthy sila. So, kumbaga, meron kayo naalagang itik, may naalagang ka rin kohol. Oo, pwede luto. Para, nagmamahal lang ngayon ng commercial feeds eh. Yes, So, ayun nga ang nagiging problema Nag-aalaga tayo, gusto natin makatipid, pero ano ba yung nagiging impact doon sa mga inaalagaan natin? Mag-iisip tayo, bakit hindi nangingitlog? Bakit ganito lang yung timbang? Kasi kulang sa nutrisyon. Yun po yung tandaan natin, paano lalaki? Katulad natin mga tao, paano tayo magkakasurvive? Paano tayo, di ba? Di ba? Paano tayo hindi magkakasakit? Kasi sa nutrisyon din. At saka yung mga supplements na kailangan ng katawan natin. Tama yun yan. Narinig yung ating nutritionist, ha? Oo, pero mataba ako. Kung ano yung... Hindi, fit po siya. Fit. Oo, fit lang ako. Oo. Ayan. Yung ating mga pakain, bagamat mahal po ang ilang commercial feeds, sana ay wag nating isipin na ano kayang bibiling ko commercial feeds na mura. Yes. Lagi nating isipin na yung halaga, merong connection minsan Quality, sa kalidad. Kaya nga natin na-discover o kaya nating dinevelop yung WHBF para natin matulungan yung mga netizen o yung mga farmers na para makatipid ng kahit papano sa kanilang pag-aalaga. Yun ang layunin ni Sir WBC. Yes. Yung makatulong. So habang meron yan, gamitin natin. Hindi ho naman sa pansarili yan eh. So ito'y Kung napapansin niyo po yung problema sa mga inyong alaga, huwag niyo po damdamin mag-isa. Pwede naman po kayo mag-post sa amin. Para makatulong po kami, try din natin ba Opo. recover din. Saka hindi naman lahat alam namin. So yung binibigay din namin sa inyong informasyon ay nare-research and mostly yun doon galing din doon sa mga customer natin. So sinishare po namin sa inyo. Parang si Capoli, no? Yes. Sanay matud sa kanyang luyahan. Yun, na-recover naman kahit pa paano. Oh, di ba? Okay. Oo. We also invite everyone na nanonood po ngayon, ating netizens at ang ating mga friends. Share your experiences para po naman makatulong tayo sa ating kapwa-tao kung paano umunlad sa ating kabuhayan. Alam nyo, mga Pilipino ngayon dapat nagtutulungan. Oo. Kasi sa hirap ng buhay ngayon. Saka ang haba ng malayo ako pero ang haba ng pila ng loto kasi parang umaasa na lang Pinoy doon sa, di ba, swertihan. Kaya hindi ako nakataya ang haba ng pila. Kaya pala. Ang haba. Huwag tayong yun. Yung chances, kailangan talaga, alam natin meron direksyon yung pupuntahan natin, na meron tayong anihin balang araw. Yes. Magsisikap talaga tayo sa Yun, sarili tama natin. yun. Pagsikapan nyo. Oo. Huwag tayong Para nasa sa control. gamit. Kaya sisikap ako makasingit ako sa pila. Ang laki na kaya. Ang laki na ng loto. Di ba? Hindi. Ayun po. Joke lang po. Yes, ma'am. Ayun po. At yung isa na lang na ating last na go-brought out dito, yung po isang friends natin sa Facebook din. Kasi marami tayong mga friends sa Facebook na nagdadala ng kanilang mga sulirin. Isa na lang po at babasa tayo doon sa mga pagbate. Yung pong kanilang medicine na ibinigay, nagtatai kasi yung biik. Biik ang tawag pero hindi na biik eh. 2 months eh. Ay, di. Baboy na yun. So, biik pa rin ang tawag niya. Big, Oo. Okay, so yun, nagtatae. Binigyan niya ng gamot, pero tuloy pa rin ang pagtatae. And yung, pasintabi nga po pala, baka may kumakain, yung dumi nung biik daw ay brownish na parang lupa
na lusaw. Mhm. So, possibly merong, kumbaga, May bacteria yon. oo. Mhm. So, ang dapat tignan niya siguro, una, yung Storage. sa pagkain. Mhm. Ano? Hindi naman siya biik na nawalay o hindi pa walay, makikikain doon sa nanay niya, no? So, farm management and nutrition, ano po? Yes. Tingnan natin yung mga ganun, lalo na kung nagte-technology siya, ituloy lang. Kasi nagdi-detox siya tuloy-tuloy. Depende doon sa condition ng baboy. Mhm. Okay. Ma'am, balikan natin yung mga reviewers natin kay Maria Teresa Bacalares. Hello po, Team Matogi. Bala ko po mag-alaga ng baboy. Meron po ba sa Medina, Misamis Oriental? Miss Bing? Miss Samis. Miss Samis is Visayas ba? Mindanao. O, Mindanao. Mindanao. Pwede naman po, pwede po namin padala via LBC kung maliliit lang po yung volume nito. Tapos Miss Rachel? May sabi? Pero kung may volume naman po, pwede po natin padala sa Pambato. Mhm. Nasa Pambato. O AP Cargo. AP Cargo, yes. Yeah. So, makipag-ugnayan po kayo sa ating Atobi Nanotechnology Facebook page. Yes. Kay Miss Maribel Lee, good morning. Jun Ordanza. Ayun, nag-confirm na siya. Okay. Okay, thanks. Papanoorin ko rin. Maribel Lee. Ronald Roland Bayaban. Kontaoy. Kontaoy. yan. Malinaw ang salamin ko sa inyo, no? Juliet. Magdumi lang yung pagmuna sa Juliet Untalan yan. Good morning po, ma'am. Ano kaya niyo yung mga rice millers na dealers dito sa atin? Untalan. Dito sa atin, di ba? Celia Hanel Bautista, hello po, watching you from Dumaguete City. Hello Yes, po. good morning. Good morning. May reseller tayo dyan. Ayan, Dumaguete. si Ma'am Celia tanong, paano makakabili ng Atobi from Dumaguete City at magkano po ito, TY? Yes, tawag na lang po or text po sa amin doon sa mga numerong nabanggit po kanina. Pwede mong banggitin uli ngayon. Okay. Tawag po kayo sa 0917-540-8887 or 0917-875-4262. Yan. Tapos good morning kay Miss Joan Cervantes, kay Sir Roland Bayaban Pontaoy, good morning po, watching from Hong Kong. Sir Roland, may mga friends po tayo dyan sa Hong Kong. Pwede nyo naman po yan. Okay naman po sila Miss Irish at si Ma'am Yen. Tanong nyo lang po yung experiences nila. Kasi grupo po sila eh. Oo. Kumaga, kooperatiba yata. Oo, parang ano yun sige. Pero at least yung Yun na yun. pinaghihirapan po natin sa abroad para sa pamilya natin, syempre eventually mag-retire po tayo. At least meron na po tayo nasiset na negosyo bago pa po tayo umuwi. Yes. At yun na lang po, mababait po yung mga yun. Tante Aquino, good morning. Cornelio Martinez, good morning. Si Ma'am Teresa ulit. Maria Teresa Bacalares. Okay po, pag may time ako, punta po ako sa Tunasan bago po ako umuwi ng probinsya. Yan, okay. Good po yan. Mas okay. Maricel Cervantes de la Cruz, hi, good morning. Team Atobi, watching from Macau. Yes, good morning. Buti pa kayo nasa Macau. Ayan, Gising kayo, Jules. di ba? Nightlife sa Macau. Jules Aquino, good morning, watching from Abu Dhabi. Yes, good morning. Abu Dhabi. Morning po. Maria Teresa Bacalares, salamat po, Team Atobi. Sir Thank Ronald, you. okay po, salamat, kontak ko sila. Okay. Yan. Yan. Thank Yan po. you ng Dumadami na marami. yung family sa Hong Kong. Oh, ang dami na lang, no? Ang daming bago. Actually, marami tayong mga viewers mula sa ating mga OFWs and mga naninirahan sa ibang bansa. Salamat po ng marami sa inyong mga comments, Yes. messages, posting ng mga, minsan may pictures pa. Thank you po ng marami. Okay? So, Ayan. ayan na po. At bakit nagluluno ang bihik? Alam na po natin ang mga Yes, dahilan. oo. No? Balikan nyo na lang po sa ating video para doon sa iba. At paano maiwasan? Andyan na po ang ating mga teknolohiya plus tutok na farm management. Yes. Yes. Tamang Yeah, tama. management. Kasi minsan ipapabahala natin sa tao, yung dati niyang style, yun ang gagawin. Oo, yung pa rin. So, hindi nag-iiba. So, Maging kailangan open po. tayo sa mga innovations, sa mga makabagong sistema ng pag-aalaga. At kung may mababasa po kayo, bago nyo po gawin, pag-aralan nyo muna po na maigi. At kung merong mga nagpapagawa formulations pa rin, payong kapatid lang, sabi nga. Alamin nyo muna yung presyo ng bawat raw mats bago kayo gumawa. Kasi kung ang babagsakan din yan ay mas mahal pa, huwag kayong mag-self-mix. Yes. Kung lalo kung baboy, di mag-WHBF na lang. Yes. Po. Kasi meron yung iba sa self-formulate, hindi lang baboy, kundi manok, goat, ayan. Meron ba tayong good news sa goat?
Sa ngayon, i-announce natin ang further update. Ayan. Pero doon sa mga formulations nga, para mas makatipid kayo na efficient naman yung papakain, tapos hindi naman tinitipid sa nutrisyon. Sa website po ng Atovi, sa www.atovianimalg2.com, may mga formulations pong sinet doon si ating magaling na nutritionist, si Miss Ana Bachar, Yes. para pakiki-monitor na lang din po, tapos doon yung pag-aralan. Yes, ayan po. Okay? So, any contributions, additional contributions, Miss Rachel, sa ating mga nag-aalaga? So, ayun nga po, mahalaga na naka-hands-on tayo sa mga nag-aalaga ng baboy. Parang hindi porket nabibigyan natin ng pagkain is okay na, parang hindi ko na maginugutom, bakit kaya ganun? So, i-make sure natin na tama yung feeding program na ibinibigay natin sa hayop. Tapos, yun nga, yung according dun sa nasabi rin ni Sir Dave kanina, yung timing din ng pagpapakasta. Yes. So, importante din na i-consider. Tapos, ayun, so i-check natin baka, yun nga, may history ng sakit yung ating mga inahin habang nagbubuntis. So, kailangan nakamonitor talaga tayo. So, Ayun. O, diba? Paano ba naiiwasan yung mga pagkakasakit kasi na yan? Di ba? Tuloy, habang nagbubuntis, damay. Ang sinasabi nga nila kapag naparbo daw, yan ang sabi ng iba, pag naparbo na ang inahin, ayan na anak niya, no? Merong mummified. Susunod na pagbubuntis siya, meron pa rin ganon. Naniniwala ba kayo? Hindi. Kasi experience natin, may ganun tayong... Yan ang nasa libro. Oo, pero may experience tayo, nagparbo siya. Pero nung gumamit siya ng technology, ang gaganda ng kanyang mga biik. Na bago. At least, totally wala siyang stillbirth, wala siyang mummified. Parang si Ginang, yung nasa San Rafael, Bulacan. Yung pangalan nun nga. Yung nasa San Rafael, yung inay niya nasa loob ng kusina. Yung taga Bulacan. Oo. Nasa YouTube yun. Oo, di ba? So, hindi naman tayo nagsasabi ng hula-hula lang. Ito mismo sa customer natin, nalalaman yung mga nagiging experience nila sa paggamit nila ng ating technology. At wag sana pong lahat tayo kasi magkakaibigan sa industriya. Sabi nga, pillars of agriculture, nandiyan na lahat feed millers, vet, nutritionist, lahat na yan, ang mga tindahan, kasama yan. Lahat po dapat ay mabuhay. So, wala po tayong sinasagasaan dito o naisagasaan na layunin, kundi ang gusto natin, masolve ang problem. Yes. Para yung nag-aalaga, mag-aalaga pa rin. Yes. Kasi ang dami ng pag-uusap ngayon sa internet, kaya pinaparating namin ang mensahe sa inyong lahat. Huwag natin silang sakyan doon sa salita na, sige, magguminto mo nga muna tayo. Siguro maginto muna tayo. Yan na nakikita natin sa Facebook ngayon, sa social media. No. Kailangan bigyan natin ng mataas na spirit na go pa rin tayo. Na sinasabi nating sulong lang mga Pinoy. Oo, kasi may nakikita tayong gano'n. Siguro maghihinto muna tayo niya kasi ang bagsak ang live weight price, ang taas pa ng commercial feeds. Wag. Meron pa po May tayong paraan pag-asa. May parang pa. Kaya andito tayo, mga Team Atovi, para i-guide po kayo. Bigyan kayo ng mga payo, bigyan kayo ng advice, at mabigyan din kayo ng magandang kita. No, at huwag kayong magagalit sa amin kung nakakatulong po ang ating mga ganitong teknolohiya. Kasi ang dapat nyong isipin, Pilipino na tulungan, kumita, meron kang nagawang kabutihan sa kapwa mo. Yun ang pagpasalamat natin. Ang bigyan ko lang din pala ng konting info. In fact, may mga kaibigan ako nagla-livestock dito sa Philippines. IGAD. Yan. Ina-export nila sa Japan. Yes. Nag-shift na yung Japanese, yung mga investors na Hapon sa agriculture. Oo. Pero layo sila ng konti sa technology, sa agriculture, dahil in 5 to 10 years from now, iba yung boom ng agriculture talaga. So, if you're nag-aaral ka ngayon, eventually gagaling ka, may patutungan. Kasi bakit? Pataas ang populasyon ng mga buong mundo. So, magkukulang tayo talaga ng pagkain. So, produce ng magandang pagkain, good and healthy food. Oo, yung mga Sininok lang. bitin, yung mga inalaga nating inahin, kailangan makapag-produce mas marami big para mas maraming mabili ang ating mga kababayan na mag-aalaga. Yes. At dapat malulusog yung biik, Kasi it started with your healthy biik para sa magandang paglaki. Yes. Lalo ngayon, mga imported meat, puro mga tagtad na ng chemical. So, kailangan tayo mismo ay mag-initiate ng ating mga initiatives na let us produce our own food na
safe and Healthy. and clean food. Clean Yan din ang sinusulong ng ating gobyerno ngayon. At ng ating company, tayo po'y kaakibat nila. Yes. Okay, so kami po nagpapasalamat sa inyo pong panonood palagi ng ating po namang Farmer's Talk, of course, sa ngalan ng ating bossing, si Sir WBA, ang ating innovator and nakadevelop ng mga technologies na ito. Kami nagpapasalamat po ng buong puso sa tuwina. Lagi kayong naniniwala po sa ating pong grupo na ito'y para sa Pilipino naman. Yes. Unahin natin Pilipino, no? Eh, gawang Pinoy ito eh. Yes. So, mag-iwan po kami sa inyo ng mga konting mensaheng pangkaibigan. Started with ating nutritionist. Yes, ayun na lagi kong sinasabi. So, ano lang tayo, go lang. Sabi nga nung nag-comment sa ating, go lang. And then, lahat naman na nasabi na, nasa atin na yon. Tayo nag-a-advise, pero tayo pa rin yung gagawa sa sarili natin. Ayun po. Jerry. Yun nga po, kapag ka may problema, tawag lang po kayo sa amin. Yung ideya po namin, pagsamahin natin para masolusyonan na natin ng maayos. Tagalawan. Ang dami. Yes. Ano ba ng candidacy mo? Hindi, ito, mayor kasi ako, konsehalis ko siya. Okay. Hindi mo lang ginawang vice mayor eh. Hindi, konsehal lang muna siya. Oo. Under training pa. Oh, yan. Tito-train ko pa to eh. Okay po. Sa akin naman po, may mga proper nutrition at tamang paggastos po sa ating pag-aalaga ng kung hayop man yan o tanim man yan. May tamang paggastos po na hindi kayo masasaktan at may schedules po yan. Yeah. So, pag-aralan din po. Chorus kayong tatlo, ha? Yes. Yes. Okay, so mga kaibigan, thank you po ng marami sa ngalan po ni Sir WBA. Ay nagsasabi po kami sa inyo, Team Atobi will continue to educate. Share. And Inspire others. Bye-bye. Thank you. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim. Pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya. Hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy. Nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon. Siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon. Ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong. Hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at ikas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon. Ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong. Hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling
atin ata to. Atovi Technology.